Okay guys, welcome back to my channel. At maraming salamat sa mga tao pa ring mga sumusuporta. At ngayon, pasensya na po kayo at ngayon lang ulit nag-vlog. At kung saan po ako pumupunta. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nakakakilala na po sa akin. At nagpapasalamat po ako kay Bonsky na nakakuha ko na po yung kanyang pinadala. Yan, at saka isang langis. Ito na bro, okay, maraming salamat. At pagpalain pa, marami ko pa sanang matulungan. Bonsky po, ano nyo, no? Supportahan po natin ang vlog niya. Ito po, pang tinatawag niyang pandigma, no? Okay, iniayos ko na. Ito yung isa, itinahi ko na, ayan, para kasama na siya, no? Guys, may adjustan din siya. Okay, may adjustan. Kaya ang ganda talaga ng pagkakagawa, guys. Puro orasyon niya, no, guys. Ang ganda. Okay, maraming salamat. Init nga pala. Ito. Ano rin to? Magandang pang-protection na rin to. Sa mga supportan po natin siya, no? Bonsky. Okay, maraming salamat. At shoutout na rin po dito sa aking GC. Ang aking ka-GC. Okay, maraming salamat. Yun po yung mga pilim-pili po sa GC namin, kaya ilan lang kami, konti lang kami. Pilim-pili ang aking tao. At talagang pag medyo hindi pwede, inaano ka agad, tinatanggal ka agad. Hindi kasi kami pwedeng tumanggap ng tumanggap, no? Kasi ang kinukuha po namin yung mga baguhan, no? Baguhan kasi, talagang tuturuan namin, no? Yan. Sa mga nagsisimula pa lang. Yung wala talagang alam sa mga pang-spiritual. Yan. Pero yung hindi po kumukuha ng mga magagaling, yung mga batikan na. Yung mga kakilala kong mga batikan na, hindi po. Kasi magagaling na sila, no? Ang kinukuha namin ay yung mga bago pa lang nagsisimula. Ang edad ay 20 to 30 dapat, no? Mga baguhan. Pero siyempre, yung iba, minsan may kinukuha ako, mga may edad na rin, no? At talagang ngayon lang sila magsisimula kasi kilala ko naman sila. Ngayon lang sila magsisimula. Pero yung mga matatagal na, mga batikan na, ay hindi ko po kinukuha yan kasi baka, tawag doon, baka magtalo lang, no? Kaya kailangan po, mga baguhan lang po ang kinukuha namin sa GC. Kaya ilan lang kami, siguro, baka ngayon 9 o mga 10, mga ganun lang kami, no? Pero at least, masaya kami, tapos nag-aaral sila, kaya nakapag-start na sila nung Biyernes, nakaka 2 days na sila ng kanilang 49 days, no? Pag babae, 48. Okay. Ang dito naman sa akin, sinasabi ko sa inyo, ang pagpo 49 days, no? Walang oras. Basta, ang importante, huwag kang lalagpas sa alas 12. Kasi pag lumagpas ka sa alas 12, ibang araw na, no? Diba guys? Huwag niyong dadayain ang sarili ninyo, no? Nasabi niyo kayo, nakatapos kayo o nakapagdasal kayo. Huwag niyong dadayain kasi yan para sa inyo, hindi para sa akin. Kung gusto niyo makapagpagana ng mga orasyon, po? Kasi, hindi niyo pwedeng lokohin ang sarili niyo dahil kayo ang gagamit niyan, hindi ako. Ganon po yun. No? Sa mga nagpo 49 days o mga nagdi-devotion, bakit niyo lolokohin sarili niyo? Para sa inyo yan. Di ba? Kung hindi kayo o kung sumablay kayo ng isang araw, hindi bumalik kayo. Ganun lang kasimple. O kaya ituloy-tuloy nyo na rin. Kahit lumagpas kayo ng isang araw o
naglakang kayo ng isang araw. Tuloy-tuloy nyo. O di diretso pa rin. Di, sa sunod na buwan, di Biyernes, di dire-diretso na yan. Ang pagpo-49 days, wala naman kasi talagang katapusan yan, kung pag sinimulan mo na yan. Hindi kumot nakatapos ka ng 49 days, okay na. Hindi, tuloy-tuloy po. Yung iba tuloy-tuloy kasi nakasanayan na. Yung iba, tuwing Biyernes, Martes. Yan, okay. Yung iba, diba? At yung papakita ko yung mga gawa ko rin mga kwintas. Ito talaga. Pero talaga ito, pag-usapan natin. Yung, po ba talaga maganda? Tinetesting po ba ang kasi dalawang klase. Yung iba, kailangan i-testing para makita, di ba? May testing pagdating ng mahal na araw, di po ba? Tinetesting lang agimat nila kung mabisa po ba, pinababaril, hindi po ba? Para nalalaman. Ganito po yan kasi may nakakapagsabi rin sa akin kasi, ang anting-anting o agimat, gumagana po yan pag yung suit mo, gumagana yan, po protectionan ka, Pero pag yan pinabaril mo, at wala siyang pinoprotectionan, tatamaan po yan, Ganun po sa tingin namin, At marami pong mga nagsasabi rin sa akin na mas maigi kasi hindi pinapatesting ang mga gamit, Kasi parang nawawalan ka ng tiwala sa gamit mo. Tapos, siyempre, iba rin naman yung kay Idol Bantugan, Iba naman sa kanya. Gusto niya talaga pruweba, makita, garantisado, Pero depende sa tao kasi yung iba paniniwala, Hindi na kailangang testingin kasi nasusubok sila sa oras ng kagipitan. Oras ng disgrasya. Katulad yung pumunta sa akin kagabi kahapon. Yung sa akin, yung si Kuya Bong. Maraming salamat po sa mga binigay po sa akin ni Kuya Bong. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Okay. Yung ibinigay ko, kasi ilan yung binigay ko sa kanya? 2 medalyon yun. Ewan ko, hindi ko nakita yung isa. Yung binigay kong sa kanya, pinabasbasan niya uli sa akin dito, 3 pico, iniligtas po raw siya noon. Nasabi sa akin, nasa ibang bansa siya. Kauwi lang kahapon. Isang linggo na siya. Dumaan lang dito kahapon. Maraming salamat sa kanya at sa mga pasalubong. Maraming salamat po. Lagi po yan pumunta sa akin taon-taon. Okay, maraming salamat talaga Kuya Bong, di mo nakakalimutan. Okay. At ito nga pala kay may house blessing ako sa Marikina. Siguro mga sabihin ko anong araw, mga 10. Marikina po ako, mag-house blessing po ako ng bahay. Kasi nung dati, namin yun, house blessing din, pero pinaalis ko lang yung mga naninirahang mga kaluluwa. Pinagdasal ko yung mga kaluluwa, 2 kaluluwang nandun sa bahay. Ang nandoon, bali lang, mga engkanto, mga nandoon bali pakikiusapan na huwag manggugulo o huwag mananakit doon. Kung ayaw man nilang umalis, ganun, pakikiusapan na lang. Tapos i-blessing na po na, i-blessing ko na, Okay, siguro hindi ko sabihin ng araw, pero doon po pupunta, house blessing. Nakahanda na po. Okay. Maraming salamat sa mga sa aking mga kasamahan din. At yung aking mga gamit, papakita ko. Kasi ito talaga gusto ko nga sana paano, sabi ko, papatesting ko. Pero may nagsasabing wag. Sayang daw. Sabi ko naman, kaysa naman ang dami-dami kong tangan na ang bigat-bigat, kaya gusto ko rin sana ipatesting talaga kay Commander Bantugan. Dami nito. Ang gusto kong mangyari siguro mga 100 na bala, kakayanin siguro. Pero yung mga importante sa akin, kasi sa to lang, purong inaano ko kasi hindi naman talaga sa sa kabal ng isa bala,
Kasi ang inaano ko lang talaga, pang-protection sa kulam, barang palipad hangin, engkanto elemento, sa panggamutan ako eh. Kaya yan. Kasi importante po talaga ang medalyon sa mga albularyo. No? Kailangan talaga. Kasi yun po yung pansangga natin. Ano? Lalo't pag nakonsagra nyo, nadasalan nyo, at matagal na sa inyo, yun ay nadadagdagan ng lakas o bertud, no? Dahil yung mga power, o mga, halimbawa, mga ginagamot nyo, mga napapagaling nyo, yung anong yun, puntos, ang tawag puntos. Sa inyo po mapupunta yun, ano, nakakarga yun sa medalyon o dyan sa'yo, sa katawan mo, nakakarga yan. Kasi ganito lang yan eh. Kung ang mangkukulam, no, kung ang mangkukulam ay lumalakas sila pag nakakapatay ng tao, no, sa pamamagitan ng pangkukulam. Dagdag yun, puntos yun sa kanila pag nakakapatay sila ng tao. Lumalakas sila, no, lumalakas. Ngayon, ganoon din ang albularyo. Ang albularyo, pag nakakapagpapagaling, yun ay puntos. Yun ay napupunta sa albularyo. Nadadagdagan ng lakas o ng power natin, no? Bilang sa manggagamot, no? Nadadagdagan ka ng antas. Sana naintindihan niyo ako, no? Kasi ito po sa mga ano lang, ano, sa mga naniniwala lang po sa spiritual, no? At yung hindi naman, okay lang. Hindi na tayo para magtalo. Okay. Ngayon po, yung mga ganto-gantong ano, no? Kasi ganito lang yan eh. Kung ang doktor, no, hindi nga nakikita yung mga sakit na pang-albularyo, ganoon din naman ang albularyo. Hindi rin natin nakikita ang sakit na kailangan gamutin ng ano ng doktor, no? Hindi natin nakikita yan bilang isang albularyo. Kaya halos parang patas lang, no? Ang mabigat nga po, yung katulad ng mga nakikita ko kasi na ano, yung huli na bago ipinagamot sa albularyo, huli na. Ang ibig sabihin, kung kailan malala na, tsaka gagamutin ng albularyo. Ang gamutan po na yan ay tinatawag na 50-50. Pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ganun po yun. Kasi pwede naming tanggalin yung ano, yung nangkukulam, pwede naming patayin, pero yung physical niya, halimbawa ay wala ng tenga. O wala ng tenga. Eh may babalik mo pa ba yun? Hindi na. Naagnas na yung dito niya, bulok na. May babalik niya pa po ba yan? Hindi na. Kasi nano siya sa physical, eh tagal-tagal na. Pero kung yun ay buo pa at ano pa, kaya mong matanggal pa ng ano, pamamagitan ng spiritual, gagaling pa yon, no? Pero yung ano, yung mga malalala na, yung ano nga, yung dito sa paa, labas na yung mga buto, ha. Kumbaga, ang kalalabasan nga ay kundi infection, tawag dito yung sakit sa diabetes, ayun, infection na siya. Kumbaga, huli na. Bukod, kung kailan tinanggal yung ano, tinanggal yung nang kukulam, at saka ngayon ipapa-check up ulit sa doktor, makikita ng findings, kailangan ng putulin yan. Ganun na nangyayari. Kasi dapat po, ewan ko lang po kung ano po dapat ang tama, no? Kailangan po muna, halimbawa kung walang findings sa doktor, agad pina-check up nyo muna. Siyempre pa-check up muna, no? Walang findings, walang nakikita. Ipagamot nyo na po sa albularyo, no? Kahit hindi sa akin, sa ibang albularyo, kahit sa ano, kahit kanyo kung saan malapit sa inyong albularyo. Yung totoong albularyo, ano po, totoo, yung totoong albularyo, alam nyo nakakagaling, no? At meron po kasing albularyohan lang. Hindi naman po ako sa naninira, no? Meron po talagang albularyohan lang, no? Kaya tinatawag ng peke. Kaya, kailangan po doon po kayo sa totoong albularyo, no? Sa panahon ngayon, marami na pong mga nakakapagpapagaling na, no? At may kanya-kanyang estilo kung paano sila manggamot, no? May kanya-kanya silang kaalaman. Katulad ko, iba alam ko. Hindi naman po pare-parehas. Ano po? Ganun po ang inaano ko, no? Kaya, sa akin nga kasi, hindi ko naman talaga, ewan ko bakit ako naging manggagamot, no? Tataka rin ako, gumagaling din sila. No? Pag hindi kayo gumaling, baka hindi naman, hindi kayo sumasampalataya o baka nanunubok lang kayo sa akin. Wala na po akong pakala. Kasi hindi naman po kasi ako ang gumagamot ang Diyos. Kaya, inihiling ko po sa inyo, sa Diyos kayo magpasalamat. Sa Diyos kayo humingi ng tawad, no? Kasi yun po talaga
ako may makasalanan tao, ako makasalanan tao, grabe. Pero kaya nga pag may mga ginagamot ako, ah, magano po kayo sa Panginoon Diyos, humingi kayo ng tawad, yan. Manalig, sumampalataya kayo. Gagaling kayo. Pero kung hindi kayo gumaling, ibig sabihin hindi kayo sumasampalataya. Kasi ganun lang po yan eh. Kasi hindi naman po akong gagamot sa inyo. Tandaan ninyo, hindi po ako ang gagamot. No? Ang Diyos. No? Ang isa pa ito. No? Yun nga, naikwento ko nga sa inyo. No? Wala akong hindi ako naniningil, hindi ako nangihingi. No? Meron naman taong abusado o talagang nansasadya. No? Pero kailangan po talaga na kahit malit na halaga, para binayaran mo yung sakit mo. Yung ganon. Ganon. Kasi ang nangyayari po yan, sa aming mga albularyo, sa aming mapupunta yung mga sakit. Kaya ako naman ginagawa namin pag yung medyo malala na nararamdaman ko sakit. Cleansing, kailangan. Cleansing, no? Ito sinasabi ko para kung gayahin man ng iba, okay lang. Makakatulong sa inyo yan. Mag-cleansing kayo. Kasi lahat ng mga ginagamot ninyo, hindi nyo alam. Gamot lang kayo ng gamot. Gamot lang kayo ng gamot. Hindi nyo alam, yung mga sakit na yan, hindi nyo alam, may kahit konti may napupunta sa katawan ninyo, no? Yan, yung mga sakit. Yan. Kaya sabi nga ni Lola Ermitanya, pagka medyo nakakaramdam ka na ng masakit o mabigat na sa katawan mo, mag-cleansing ka na. Punta ka na sa Banao o kung saan man, sa dagat, pwede yan. Mag-cleansing. Kasi, sabi niya, marami akong mga kaibigan, puro albularyo doon sa Banao. Puro albularyo. Lahat sila'y patay na. Bakit? Kasi hindi sila nag-cleansing. Tawag, cleansing. Ewan ko kung alam niyo yung cleansing Mag-cleansing kayo. Yan. Para medyo humaba naman ang buhay natin. No? Mag-cleansing. Yan. Kasi ang mga sakit yan, sasagap mo yan sa'yo napupunta yan No? Kailangan nyo mag-cleansing. Yan, guys. Kaya, sa akin, kailangan nyo pa rin talaga mag-donation kahit pangkandila. Kasi, nagdadasal po kami. Ako, nagdadasal. Yung ginagamit ko, yan, pagdatawas. Yan. Pag yung binibigay ko, yung mga dito, yung mga pangontra, yan. Kailangan din po kasi nangyayari nga po, wala nga po bayad yung panggagamot ko. Pero sa mga pangontra, diyan na lang bumabawi, no? Kasi kahit diyan man lang makabawi kasi kumakain din po ako. Kailangan ko rin pong mabuhay. Pero may mga talagang yung nananadya. Dahil minsan kasi sa online okay lang, magbigay kayo kay hindi okay lang, online naman yan Pero minsan kasi hindi ho talaga mapuruhan pag yung sa online, no? Hindi mapuruhan. Yung mga gumagambala. Bihira lang ang umamin yung mga madadaling hulihin. Pero hindi halos napupuruhan lahat. Minsan pa sa pamagitan lang ng pagpapainom ng tubig lang na may asin, orasyon, nawawala na. Pero yung iba, hindi. Yung mga nakakapit na. Yan. Hindi ganun. Bali. Tapos yung iba, magbigay ka kay hindi, okay lang, salamat. Ganun. Puro ganun lang. Mga matatamis na puro salamat na lang. No, ganun lang. Kasi, isipin nyo, saan ko naman kayo hahabulin? Kahit kung hindi kayo magbigay, saan ko ba kayo hahanapin? Di po ba? Ang mangyayari, nasa kabilang dagat kayo, o kabilang isla, o habulin ko pa ba kayo doon? Di ba? Kaya, siyempre, sabagay, ang pasalamat na lang kayo sa Diyos kasi, gumaling kayo. Ganun lang yun, dahil hindi ako nagpapagaling sa inyo. Ganun, guys. At, ito sa mga, ilan tinuturuan ko. Marami na sila Sabay-sabay sila na 49 days itong nakaraang Biyernes. Pagdating ng matatapos na sila, siguro matatapos sila mga Huwebes, kinabukasan Biyernes,
testing na sa kabal yun. No? Okay. Yan, tapos malalaman dyan kung sino ang papasa at ang hindi. Pero kasi ang inaano ko naman kasi, hindi lang naman sa kabal na susukat yan, no? Ang gusto ko lang matuto sila manggamot. Pang sarili, pwede nilang gamitin sa ibang tao. Kasi ganun po yun eh. Meron kasing albularyo na nakakapagpagaling sa iba't ibang tao. Pero pagdating sa pamilya, ay hindi na magamot. Ano po? Meron ganun kasi nung bata ko eh. Ganun eh. Sabi ko, tatay mo, gagamot, ba't hindi ka ginagamot? Hindi kami gagaling dyan. Mga kamag-anak, hindi gagaling dyan. Ganun po yun. Kaya ang pinag-aralan po namin, unahin muna ninyong gamutin ang pamilya nyo, kamag-anak nyo, bago kayo manggamot ng ibang tao. Para sure kayo. Ganon. Na manggamot man kayo ng ibang tao, yung pamilya nyo, pwede nyong gamutin. Kasi nauna sila. Ganon po yun. Siguro mga 12 o 13 gamutan sa pamilya mo, o sa kamag-anak mo, pinsan, pamangkin, kapatid, o ano man, no? Yan, ibig sabihin, pag napapagaling mo sila, yan, okay yan. Tsaka ngayon manggamot ng ibang tao. Sige, manggamot ka ng manggamot para pag may nagkasakit sa pamilya mo, pwede mo silang gamutin. Gagaling sila. Ganun ang pinag-aralan, no? Pinag-aralan namin. Kaya sila, sabi ko, sige. Kaya sila may mga puntos-puntos na silang kahit paano nakapagtatawas na sila. Nakapagpagaling na sila. Yung tinuruan ko, 3 na yung nagamot niya. Yung isa, 2, yung isa pa lang. Dahil lahat sila sinusubukan ko, nakapagpapagaling sila. Sabi ko, sige, tawasin mo yung anak mo kasi may sakit. Ikaw magtawas niya para may puntos ka. Ganon. Yung mga tinuturuan ko sa GC, sa GC. Tapos, yun, yung mga orasyon ko, binibigay ko lahat sa kanila. Pero may pinahawakan akong isang tao nga, doon sa aming ikaw mamahagi niyan, itong orasyon na to, ikaw mamahagi sa kanila, hanggat hindi pa sila tapos sa pag-49 days, hayaan mo lang ang ipapasa mo lang sa mga baguhan yung 49 days, hayaan mo lang matapos sila. Pag natapos sila, tsaka ipasa yung mga sa gamutan, yan, tsaka ipasa yan. Yung sa kabal, sabay-sabay silang titingnan ko kung sino ang may kabal. At kung sino ang pinagpala. Okay. Na makatanggap ng kabal. Yung ilan kaya sila nagpapatotoo, may mga nagtetesting testing yung isa, karayom, yung isa, kutsilyo, sige. Mag-testingan kayo dyan, pinapakita sa akin. Sila na, di pinapakita sa mga bagong ka-member, mga bagong kasama. Ayun, sige. Na may mga kabal sila kasi nakatapos sila ng 49 days. Tapos, yung ngayon, kaya dito silang matapos yan. Ngayon, yung isa naman, bata kasi hindi pwede talaga para sa akin ng bata. Pero pinayagan naman siya ng magulang niya. Sabi ko, di sige. Total, yung nanay niya kasi, ginamot namin, no? Ginamot namin. For GC namin yun, para sa GC. Ginamot namin, tapos, willing naman na sumali yung sabi, yung anak na isali. Di sige, isali. Pero bata pa. Hanggat maaari, hindi kami tumatanggap ng bata. Ganon. Kasi baka hindi pa kayanin. Pero, yun, ginagayad lang namin. Ginagabay-gabayan lang namin yung bata. Para, mahasa na siya. Sa tumanda na siya, magagamit niya na yun. Para yun, kaya siya nag-aaral para doon sa nanay niya nga na nakulam, no? Dahil ginamot nga namin. Kaya nag-aaral yung bata. Para pag yung oras na may mga ganun sa lugar nila, kasi medyo liblib pa rin sa kanila, manggagamot siya. Yan. Kasi kung bata, medyo mapusok pa yan sa mga parang naglalaro-laro lang, no? Ginagayad lang namin. Okay guys, papakita ko lang itong mga gamit niya. Ayan guys. Ito yung mga gusto ko sana ipa-testing, kaso nga lang dadalawang isip din ako, no? Nako, dami talaga.
Dami niyan. Grabe, siguro. Nasa 80 pa lang. Pero sa 80 gumagawa pa. May mga ginagawa pa ako eh. Baka doble-doble na nga ng lagay. Ito yung huli ko eh. Ito yung. Ito matagal na sa akin to. Noon pa. Akala ko, hindi ko siya pinapansin. Kasi, yung medalyon sa pag-graduate o sa ano, medal. Diba? Yung ganyan. Bronze medal niya. Ang pinagtaka ko lang, meron siya mga sulat sa likod na Latin. Tapos dito, may sulat din siyang Latin. Kaya ginawa ko siyang kwintas. Ang nakalagay dito ay Akram, tapos hindi ko masyado mabasa. Orasyon din eh. Orasyon din. Tsaka rito, may mga sulat na orasyon. Tapos ito, ang nakalag dito, Deum dito sa gitna na to. Tapos yung sa likod niyan dati, kasi nilagyan ko na ng ano eh, may nakalagay na sulat na parang Arabic. Pero sabi ko, medalyon naman, ano siya eh, parang yung medal sa pag yung halimbawa eh, sa eskwelahan, parang ganun. Ano, yung medal sa sa eskwelahan. Yan guys. Pero kinuha ko rin kasi may ano siya, may nakasulat na Latin. Yan. Ito lagi kong dala to. Basta ito yung aking panggamutan pag ako maalis. Yan ang mga dala ko. Ito laman nito, tinipak na yung kidlat. Ito. Olibo. Ito pulang kahoy ito eh. Yan, pulang kahoy yan. Nangingitim na. Pato omong itim. Oh, may kidlat pa rin, oh. Oh. Hindi siya bulala. Ewan ko kung bulalakaw ito, oh. Kasi maano siya, tawag doon, lasang kalawang na dignom kalawang. Tawag doon. Sa dignom din yan. 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 Ito pa, bantilis. Bantilis. Ito ganun din. Kambal na bato. Kambal. Ito ibang klase pagkabato nito. Pero umubula sa suka yan. Ito yung bato, uling na kahoy na naging bato. Yung diamante negra. Yan, matagal na sa akin din yan. Doon pa yan sa Binangonan galing. Nahukay yan doon kasi tinitibag yung andun, yung bundok. Isang buong malaki yan. Nakita nyo naman yan sa video ko, no? Yan, leklay. Steel eel. Redstone. Maroon yan eh, maroon. Ito, ginawa ko rin to. Lakas din kasi ng ano to, pag inano ko doon sa karayom, lakas din. Itong bato na to. Ewan ko ano tawag dyan. Yung kidlat ko. Ito, bulalakaw. Ito galing kay, kay John Ray. Ayan o. Ayan o, bulalakaw yan. Yan. Ito galing din kay John Ray. Libon na, doon nga nagtataka, may coral doon sa bundok nila eh. May shell din. Ayun o, shell yan eh. Shell. Libon na shell. Okay, ang paswerte. Nangawit na kamay ko. Yan, tapos ito yung anubing. Yan, dalawa yan, anubing yan. Hinati ko yan, ito yan o. Anubing, tas ito, kahoy ng Inang Santissima. Itong anubing na to, sa gitna niyan, merong ano ba ito? Itong yung mercury, ano ba tawag ito? Yung guys, bali yung ang nasa gitna ito ay asoge. Ito yan, ganito, asoge, guys. Yan, asoge. 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 Yan
So okay. Kita nyo ba guys? So okay. Kapartner niyan yung black sand. Black sand na magnetic. Ayan. Black sand na magnetic. Ayan guys. Ito, pangil ng kuweba tawag dyan. Bato arang ano. Bato ara yan. Parang marmol. Kaya pangil ng kuweba. Ito ano siya, parang tamilok. Yan. Na kulay brown. Tamilok yan. Na libon. Tamilok na libon. Ito, ewan ko. May mga nakikitaan ako ng ganito eh. Ito, para kasi ako, kaya ako ginawa ito, para siyang leklayan dating eh. Na brown. Ayan o. Kaya ako ginawa yan. Ganun din to, kakaiba. Yan. Matya ng langgam. Saan pangit dyan pagkakarap ko, pinakalawang. Yan ang parang may mata. May cross yan eh. Guys. Bato arang puti eh. Yan. Ito, meron ako nitong ano yung pinicture ko to eh. Yan. Sa lola ko yan. Nung bago siya mamatay. Binigay sa akin. Sa lola ko yan. 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 Ewan ko kung ano talaga bisa nitong mga brown na ganito, no? Hindi ko alam eh. Yan. Yan, ganito yung mga batong brown na ganito. Yan. Hindi naman sila magnetic. Yan ito mga. Ito, Tektite ang tawag dito. Nakuha ko yan sa Mount Banao sa Ilog. Tektite yan. Yan. Kinuha ko yan doon. Ako mismo nakakuha. Yan. Ito, ganun din to. Ganda nito eh. Ito basta ito mga sinusot ko. Ito. Ngayon. Ito sinusot ko. Ito. Tsaka ito. Yan. Yung mga ginagamit ko. Gumaalis. Yan. May salsagan. Yan. Salsagan. Sungay ng usa. Ito na yung sungay ng usa. Ito yung laman ng nyog na maliit. Laman ng nyog. Kumakalog kasi ito eh. Yan. Tapos, ito yung mga orasyon na, lahat ng orasyon na tungkol sa kabal, sa lesbana, sa lahat, nandito sa ano to. Sinulat ko dyan lahat. Tsaka kinonsagra ko ng kinonsagra. Yan. Okay guys. Inisa-isa ko lang. Ito nga pala. Kingwoods. Lapnisan kung dito sa Pilipinas. Yan, lapnisan tawag dyan. Yan. Wala na guys, pura likabok na guys. Okay. Yan, galing kay John Roy yan, ganda. Sinabi kasi yung aking leglay, rainbow leglay. May labas nga. Yan guys, basta pag yan, mabakit sa inyo yung Chandara leglay naman. Ito. Yan, Chandara leglay. Galing Singapore kay Ma'am Helen. Okay, Tinoso. Ayan o. Dalawa yan. Chandara leglay. Yan, Chandara leglay yan. Para siyang rainbow leglay, no? Yan. Ganda, oh. Chandara leglay. Tagal na yan. Yung anong yan. Galing Singapore. At yung iba kong mga mo dyan nakatabi. Yan. Okay.
Yung kasama yung steel. Yan. Okay guys. Maraming salamat. Okay. Huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka-update sa mga pinopost ko mga video. Okay, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Good night.